mainit na pananampalataya sa Diyos. Huwag lang magkakabertigo sa amin. Huwag lang daw magkabertigo. Talagang kaliga, kaliga siya. Diba? Kaya nga mga kapatid, tayo po, mamaya po, kung ipinagkaloob po ito sa mga alagas, ipagkakaloob din po ito sa atin. Diba? Huwag po tayong mainip na sasabihin natin na ang sagal-sagal na nasa charismatic pero wala kayang ito. Sa mga hindi pa nakapanahon. Baka hindi pa oras o hindi pa ito yung takdang panahon na ibibigay sa atin ng Diyos yung pagsasalita sa iba't ibang wika. Pero meron ng panahon eh. Diba? Meron ng panahon na ibibigay. Meron ng panahon. Hintayin lang natin yun. At sa pag-aantay natin, gagamitin natin ang ating kamay, ang ating paa, at ang ating pangalila. Pagpupuri kay Ama Yahweh. Sabi nga kanina, bakit ba natin pinupuri ang Diyos para matuwa? Malay nyo mamaya, pag pinuri niyo ang Diyos, matuwa ang Diyos at mapiipit agad ang inyong mga dila. Praise the Lord. May kapangyarihan ang inyong mga dila. Alam natin bakit kailangan magkaroon ng kapangyarihan ng ating dila? Meron po tayong kalaban. Kaya ba natin labanan ang demonyo kapag wala tayong kapangyarihan? Hindi. Pero sabi nga, labanan kasi yan. Labanan. Kaya dapat huwag ka huminto sa pagpupuri. Halimbawa, paano ba natin lalabanan? Kasi kapag may kapangyarihan ng ating dila, kaya natin magpalayas ng halay. Diba? Kaya natin magpalayas ng mga dilubyo. Halimbawa, pagpapalayasin natin ang masamang espiritu, kailangan meron tayong matibay na pananampalataya at meron kapangyarihan ng ating dila para tayo ay makalaban. Kasi ang masamang espiritu, lagi na tayo guguluhin. Katulad ngayon, dahil busog tayo, yung ating mga talukap ng mata, sinasakyan niya yan. Paano natin malalimutin yan? Yan. Pero sabi nga, meron labanan dyan. Pag sinabi kong toko, sabihin nyo, isa, once. Hindi pa ako nakaharap sa inyo, dito pa rin ako nakaharap. Pag sinabi kong toko, halo kita. Pag sinabi kong toko, talo mo ko. Talo kita, talo mo ko. Ang kukulang ako ng toko. Ganun eh, labanan yan eh. Kailangan makibay ka. Amen ba? O, ready na kayo? Okay na mo, ulit sumaksabi. Ready na kayo? Kailangan yung toko. Kailangan walang hinihinto. Kailangan walang hihinto. Hindi pwedeng. Talo kita, talo kita, talo kita. Walang ganun. Dapat, talo kita, talo mo ko, talo kita, talo mo ko. Dapat yung talo kita, talo kita, talo kita, talo kita. Talo kita, talo mo ko, talo kita, talo mo ko, talo kita, talo mo ko. Okay ba? Okay, sige. Kailangan ang lahat ng mga
ba? Amen ba? Kaya nga po mamaya, hindi po tayo. Tayo po ang mga alagad po nun. Ipinapanalangin nila yung mga nakikinig at tumalalo ng kanilang mga prayer meeting. Ipinapanalangin nila, pinapatungan po ng mga kamay ng kanilang mga ulunan. Ganon din po mamaya ang gagawin sa inyo. Yung ating mga kapatid na meron ng pagkasalikan, yung ating kapatida, ipapatong po ang kanilang mga kamay sa inyong mga ulunan para kayo po ay makatanggap na makapangyarihan sa Biblia. Yan pala po yung hihingin natin. Ang charismatic po, meron po tayong tatlong kapangyarihan. Power to know, power to say, and power to do. Nasa power to say tayo. Pero, kung sa pagkakataong ito ay ibigay din sa inyo ng Espiritu Santo yung kapangyarihan, power to do, praise the Lord. Pinagpala kayo. Palakpakan natin ang palakas. Gusto nyo ba nakabago na ang mga nila? Para hindi na tayo makagawa ng sunog? Diba? Para hindi na tayo gagawa ng sunog kung hindi tayo ay makakatulog na sa ating kapwa. Napakahirap po magpasakit sa panahon natin. Amen. Handa po ba kayo mga kapatid? Mamaya pag kayo ipinanalangin? Amen. Hihingi po ba kayo? Amen. Palakpakan natin ang malakas. Kaya nga po mga kapatid, nawa, sabi nga po ni Brother, tayo daw po ay magkaisang lagi sa ating gawain ito. Sapagkat ito pong ginagawa natin ito para po sa ating lahat. Ito po ay napakalaking tulong na tayo pong nagkakaisa sa pananalangin para maitaboy ang salot sa daigdig. And madali ba to? Madali bang magtaboy ng salot? Hindi ba? Hindi. Pero sabi nga, tayong magkakaisa, magkakaroon tayo ng malinis na puso. Kasi sabi ng Diyos, diringgin ko ang sino man nananalangin sa akin na mayroong malinis na puso. Kapakapak ko na sa puso. Diba? Yun yung sabi ng Diyos eh. At sino mang may malinis na puso ay kanyang diringgin yung ating papanalangin. Kaya nga po tayo, lagi po tayong sinasabihan niya mangyari, magkaisa kayo, magkaroon kayo ng isang isip, magkaroon kayo ng isang puso. Isang puso, malinis. Amen ba? Sabihin nga po natin, malinis. 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 Hindi marumi. Amen ba? Sapagkat kapag marumi ang ating puso, baka hindi pa tayo ligtas. Pero kapag malinis ang ating puso, tsak yun, diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kasi yun naman yung sinabi niya. Amen ba? Palakpakan natin ang malakas. Kaya kayo na mga tinawag ng Diyos. Naway, kapag kayo ay tinawag ng Diyos, ay huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, kundi kayo'y sumunod sa kanyang kalooban. At sa pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos, naway nakitan ninyo ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kaya kayong na naririto, naway sumakitan niyong palagi na kayo makadalo sa lahat ng gawain ng Diyos. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nung natanggap po itong kapangyarihan na ito sa dila, alam niyo kung ano yung unang-una kong mga ginawa. Although mahirap talagang sumunod sa Diyos hindi ganun kadali. Marami kang i-let go, di ba, Jen? Napakahirap. Kasi, bakit? Minsan dadaan ka doon sa parang dadaan ka doon sa mahigpit na pagsubok. Ayun. Pero, praise the Lord, yung mga panahon na yun, wala akong
CR, nalinis ko na yung kanilang upuan, naialis ko na yung mga upuan. Iyan po yung ginawa kong pagsunod nun. Na minsan, meron nagsabi sa akin, sabi, ikaw lahat naglalaban ng basama na yan? Ang dami kami, ano yung may bayad ka? Sabi ko, wala, wala ko kayo. Ginagawa ko yun, wala ba yan? Oo, siyempre, kasi ginagawa ko yun dahil mahal mo ang Diyos. At iyon ang isang paglilingkod na tayo ay nag-aalay ng ating lakas. Kaya kaya natin ialay ang ating kamay dahil meron tayong lakas. Amen. Kaya po yung at natanggap po ang pagsasalita sa iba't ibang wika nung habang kami po ay naghuhugas ng plato. Oy! Nagmamadali kami, isang tambak ang aming hinuhugas ng plato. Sabi namin ni Ate Kelos, uy, nagkikayaan natin si Ate Amy, mag-ano na, ganito na. Nagmamadali kami, ang hirap maghugas dun sa right in of the universe. Doon kami nag-serve. Nandun pa sa baba, aakyat na kami sa taas, bibit-bitin namin yung isang damakmak na plato. And praise the Lord, napakabuti ng Diyos. Doon ipinigay sa akin, no, panahon iyon, na ako ay pinagkalooban na pagsasalita sa iba't ibang libro. Palakpakan natin ang malakas. Kaya kung tayo ay padadaanin ng Diyos sa ganong paglilingkod, tanggapin natin sapagkat maraming regalo ibibigay sa atin. Si Ama,